Hey mga busang, for today kakain tayo ng homemade na, ano ba to? Cabbage and pepino salad na mayroong black pepper, chicken spread, and yung ginawa kong pang-topping sa birria. Yan. So kung mahilig kayo ng mga, mga biryani taste, mga Arabian taste, ito. Sarap siya. Then tineroman ko siya ng nachos. Here. Rock. Yung breakfast natin, time check, breakfast natin is brunch na pala to. 10:45 AM na pala. Pag muna nag-resign tayo, hindi tayo nagigising ng maga. So after natin pagtimpla ng kape si Bossing, tulog ulit. Pero for today, hindi natin siya natimplahan. Dahil natok na tayo. Then ito, pwede siyang gawin, parang pwede siyang gawin business. Ito yung mga taste na hinahanap ko dati. Na kaya ko naman pa siyang gawin. Naubos na kasi yung birria. Hindi ko agad naisipan na mag-record ng video. Ginawa kong birria kanina. So nabibili ko yun sa San Miguel. Yung mga na-kiosk doon. Buy one take one. 2 pieces for 159 pesos. Ngayon gumawa ako. Dun sa amount na yun or dun sa cost na 159, ang dami nang nagawa. Pero of course, syempre, pang stocks. Kung ano mo siya ng pang stocks, talagang makakatipid ka. Pero kung misanin lang yung gawa, make sure lang na marami kayong kakain. Para masulit. Then yung ibang mga ingredients, binili lang namin sa wholesale. Then pag kumain ka, huwag masyadong maraming nachos. Kasi carbs din to eh. Gawa din to sa corn flour from the steak. Then, another carbs, tomato. Another carbs, though low carb, cabbage and cucumber. Then, ganyan siyang mayo. So, kung makikita natin, sa mga nagkaka-ready deficit, alam nila to. Kung kakain ka ng food, kailangan mo talagang malaman kung ilan yung calorie every meal. Kasi minsan, akala natin, so siguro depende, yung iba kasi naglo-low carb, di ba? So, kailangan siyang i-weigh. Tapos sa mga susunod na araw, hindi mo namamalayan. Parang natatansya mo na rin kung ano yung mga kinakain mo. And pag hindi ka kasi aware dun sa mga calories ng kinakain mo, kung feeling mo, like yung chips, yung mga chips, di ba? Akala natin, ay, ilang grams lang naman, 10 grams lang naman yung kakainin natin. Pero dun sa 10 grams pala na yun, parang ka na rin kumain ng isang cup ng rice. So ngayon, ngayong umaga, hindi ako nagtimbang. So malamang sa malamang, malaki-laki yung calories intake ko ngayong umaga. Pero since brunch na, okay naman na siguro. Kasi mamayang gabi, pwede naman na black coffee na lang. Anyway, may black coffee din ako today. Dati, ang iniinom ko is Jisoo. Yung Jisoo coffee. Hindi siya mapait, kaya gusto ko siya. Then, nag-switch ako into, yung Nescafe coffee na naka-stick. Kung i-compare mo kasi, yung Jisoo na coffee is nasa, kasama yung shipping fee, no? Pag hindi siya naka-free shipping, parang nasa 14 per sachet siya. Samantalang yung Nescafe coffee, 2 pesos lang. Diba? Alayo ng difference. Then, yung black coffee, hindi ko na rin siya nilalagyan ng sugar. Kasi dati nilalagyan ko siya ng equal. Pero ngayon din na. Nasanay na ako. Parang na-enjoy ko na siya na-enjoy ko na siya na walang sugar. Then, ang maganda din, kung nag-calorie deficit ako, hindi na ako nag-crave ng soft drinks. Ang alternative ko is yung Right and Light na carbonate, hindi siya carbonated. Soda water, sparkling water. Yun yung mga iniinom ko. Lalo na pagka heavy meal yung kinakain ko, kasi gusto mag-burp. Instead of soft drinks, mga sparkling water yung iniinom ko. Tapos na tayo. Praying na pa namin to, ma-improve, and at the same time, tulungan kami ni Lord para makamap namin ito, into business. Kasi masarap din na i-business yung mga hilig natin, especially sa food. Ang food kasi yan eh, necessity. So, hindi siya mawawala sa demand. And alam naman natin na ang mga tao ngayon is more on cravings. Last bite. Thank you, Lord.